Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez, shoutout kay Romel Giacaw. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Nang makita ang hubad na pangitaas na katawan ni Han Sanchen, biglang nagalit si Wang Siman, na may bakas ng pagkapahiya sa kanyang mukha. Nagkunwari siyang kalmado at sinabi sa galit na boses, hindi ko inasahan na hindi ka lang isang batang may sakit, kundi isa ka ring exposure maniac. Medyo walang imak ang Aaron. Hinubad niya ang kanyang Amerikana dahil matagal nang sinabi ni Lin sa kanyang sarili na ang puso ng pamilya ng dragon ay nasa kanyang sariling katawan, at napakabilis nitong sumisipsip ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Sa kasalukuyan, ang katawan ng Aaron ay napakahina, kaya kapag ang puso ng dragon ay sumisipsip ng enerhiya, ito ay ma-overload. Hinubad ni Aaron ang kanyang Amerikana para magsanay, na maaaring maging mas altruistic. Miss Wang, this is my room. I need to rest and take off my coat. Normal lang naman yun. Ikaw ang pumapasok sa kwarto ko sa gabi, hindi ba parang labag sa rules? Paliwanag ni Hansani, walang magawa at isinuot ang kanyang Amerikana. This is my home. Ako, Wang Siman, pwede pumunta kung saan ko gusto. Ikaw ang bahala, maliwanag na exhibitionist ka. Gusto mo ba akong sisihin? Galit na sabi ni Wang. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Nag-aksaya siya ng oras at tumango, naiintindihan ko. Ano ang gustong gawin ni Miss Wang kapag pumunta siya rito? Panipi, gusto kong humingi ka ng tawad sa pagkain mo ngayon, o papatayin kita ngayon. Nang matapos si Wang Siman, direktang itinaas niya ang kanyang dobleng espada at galit na itinuro ang Aaron. Sinabi ni Aaron, yun lang ba? Bueno, walang ingat ang Aaron ngayon. Masyado niyang nasaktan ang dalaga sa gabi. Mangyaring hayaan ang binata babae huwag pansinin ang mga kontrabida. Tapos na sabihin, Aaron hold ang saloobin ng pacifying tao, humingi ng paumanhin. Iyon lang. Tinaas ni Wang Siman ang kanyang kilay at confess. Han 3,001 leng, mahinang nagtanong, Miss Wang, ano pa ang gusto mo? Tingnan ang Aaron tone amiable, Wang Siman proud smile, syempre, lumuhad para humingi ng tawad, ano ang iyong pagkakakilanlan? Karapat-dapat ka bang tumayo sa tabi ko at humingi ng paumanhin? Malamig ang mukha ni Aaron. Hindi niya gustong makita siya sa parehong paraan. Siya ay nagpapatahimik, kaya siya ang nagkusa na umatras ng ilang hakbang at humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi niya akalain na itutulak nito ang ilong sa mukha nito na sobra-sobra na. Nagsorry na ako sa parents ko, pero sana matigil na ito ni Miss Wang. Malamig na sabi ni Aaron. Lalaki ka. Wang Siman disdained na pag-alitan ang isang, pagkatapos ay malamig na haparaan, nakikita kong nagbuhos katulad ng isang beteng. Likas na hindi alam ng asawa ko kung lalaki ako. Hindi ako interesadong magpaliwanag sa iyo, at hindi kailangan. Aaron, hindi ka interesadong magpaliwanag. Hindi ako interesadong makinig sa iyo. Kung ikaw ay isang lalaking tulad ng isang lalaking yin-yang, na magiging asawa mo, magkakaroon ka ng 8 buhay ng malas. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, hindi niya naisip na si Xiao Tao ay asawa ni Aaron.
Kawawa naman talaga tong babaeng ta. Maganda siya, ngunit sinusundan niya ang isang walang kwentang lalaki. Ay, sayang naman ang asawa mo ay mapapangasawa ng isang basurang tulad mo. Kung ako sa kanya, baka mamatay na ako. Ngumisi si Aaron at inisip muli si Ivory. Hindi niya napigil ang sabihin, tama ba? Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka magiging kanya. Panipi, sa oras na ito, sa silid ng master, pagkatapos kumain ng sarili niyang vegetarian meal, nag-order si Mr. Wang ng isang stick ng insenso at isinara ang kanyang mga mata upang pasiglahin ang kanyang espiritu. Dahan-daang pumasok si Wang Dong. Bagamat magaan at tahimik ang pagkain ng kanyang ama, hindi siya madalas kumain ng mag-isa, ngunit gabi-gabi, pumupunta si Wang Dong upang batiin ang kanyang ama pagkatapos ng hapunan. Donger, maupo ka na. Hindi binuksan ni Mr. Wang ang kanyang mga mata. Kumaway lang siya kay Wang Dong para maupo. Tumanggo si Wang Dong at umupo sa isang tabi. 20 years old na ba si Miner this year? Sabi ni Mr. Wang. Tumanggo si Wang Dong, isa sa 20 ngayong taon. Nakangiting sabi ni Mr. Wang, I'm old enough to get married. It's very good. Gusto mo bang pakasalan siya? Sa pagsasalita tungkol dito, naghihirap si Wang Dong. Kahit na si Siman ay napakaganda, siya ay napakatigas ng ulo at palaging mahilig gumamit ng mga espada at baril. Dati, ilang maharlikang anak na may magandang pamilya ang dumating sa pinto para mag-propose ng kasal, ngunit wala ni isa sa kanila ang binugbog niya at tumakas. Tay, naghahanap pa si Donger ng mabuting manugang. Hindi, iyon ay isang magandang bagay. Dad, paano mo nasabi? Sa puso ng tatay ko, may magaling na kandidato. Kung mapapangasawa siya ni Miner, magiging maharlika din si Miner sa pamilya Wang. Maari rin nating akyatan ang dragon at ikabit ang phoenix. Ang hinaharap ay nangangako, masayang sabi ni Mr. Wang. Nang marinig ito, medyo nagalit si Wang Dong. Alam niyang hindi masyadong gusto ng matanda ang apo na si Siman. Dahil nagkaroon ng pagkakataon ng bata na isulong ang pamilya Wang, hindi niya gaanong pinansin si Siman. Ngunit pagkatapos na mamatay ang ina ni Siman sa panganganak upang maipanganak si Siman, wala nang nahanap pa si Wang Dong. Siya ay naging kapwa ama at ina, at itinuring si Siman bilang ang mansanas ng kanyang mata. Ngunit sa lalong madaling panahon, gamaan ang loob ni Wang Dong at nasasabik pa nga, dahil talagang natuwa siya sa mga salita ng kanyang ama. Ang manugang na makapagpapaangat sa pamilya Wang mula ngayon ay siya mismo ang iniisip ni Wang Dong sa lahat ng oras. Si Wang Dong ay labis na umiibig sa kanyang namatay na asawa at ayaw siyang ipagkanulo siya. Sa makatuwid, kailangan niyang makahanap ng isang bagay na maaasahan. Ang kanyang pag-asa ay ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa nakalipas na mga dekada, naging masigasig siya sa pag-aaral at pagsasanay, at nagre-recruit ng malawak na hanay ng mga talento. Ang kanyang layunin ay palakasin ang impluwensya ng pamilya Wang, at ang pagpili ng manugang ang kanyang pangunahing prioridad. Ngayon, nang marinig na mayroong angkop na kandidato, nagliwanag ang mga mata ni Wang Dong. Ama, mayroon ka bang angkop na kandidato? Masayang tumawa si Mr. Wang. Oo, ito ang anak ng langit. Siya ay may pambihirang espiritu. Mula sa unang pagkakataon na nakita ko siya, alam ko na sa sandaling tumalon ang carp sa tarangkahan ng dragon, siya ay isang tao mula sa langit. Oras, huwag mong sabihin na gusto mong maging pinakamalaking pamilya sa Chanho City. Kahit na ipaglaban mo ang 3 pamilya para sa tunay na Diyos, ano ang masama? Nang marinig ito, bahagyang nanginginig ang nasa sabik na katawan ni Wang Dong. Ang pinakamalaking pamilya sa Chanho ang pangarap ni Wang Dong sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, abot kamay na ang kanyang pangarap. Paanong hindi siya matutuwa? Higit pa rito, isang malaking karangalan para kay Wang Dong na maging kasing tanyag ng 3 malalaking pamilya, mangibabaw sa lahat ng panig, at lumaban para sa posisyon ng tunay na Diyos. Pare, may ganyang lalaki ba? Halos hindi makapaniwala si Wang Dong sa kanyang pandinig. Sino pa ba ang may ganitong kakayahan sa mundo? Pare, hindi ba ang iyang master sa tuktok ng bughaw na bundok ang tinutukoy mo? Nabalitaan din ni Wang Dong kamakailan na may alingaw sa labas na ang tuktok ng asol na bundok ay isinasaalang-alang ang paglinang ng kanyang sariling kapangyarihan. Gusto ba ng kanyang ama na pakasalan ang tuktok ng asol na bundok at umasa sa kanila upang suportahan ang pamilya Wang? Pero imposible. Kahit na si Siman ay talagang maganda,
hindi siya kwalipikado para sa tuktok ng asol na bundok para sa pamilya Wang. Ang pinakamahalaga ay sinabi ng ama na ang anak na ito ay anak ng langit, kaya maaari siyang maging sikat tulad ng 3 pamilya. Ipinapakita nito na ang lalaking ito ay hindi maaaring maging miyembro ng 3 pamilya, at hindi ito maintindihan ni Wang Dong. Mayroon din siyang malawak na hanay ng mga kaibigan, ngunit sa loob ng ilang sandali at kalahati, talagang hindi niya maisip kung sino ang may napakabatang talento na maaaring gumawa ng kapansin-pansing pagbabago sa pamilya Wang. Ang young master sa tuktok ng asol na bundok ay dapat ang tunay na Diyos. Hinamak ni Mr. Wang na ngumiti, kung hindi papatayin ang tunay na Diyos ng bughaw na bundok, imposibleng ang kalikasan ay magparami ng bagong tunay na Diyos, lalo pa ang pakikipagtalo para sa tunay na Diyos. Bagaman ang young master sa tuktok ng asol na bundok ay talagang nasa pinakamataas na posisyon, maaari siyang ituring na anak ng tadhana, ngunit ito ay nakasalalay sa kung kanino siya ihahambing. Kung ihahambing siya sa kanya, ano ang bata, master sa tuktok ng asol na bundok? Ngunit ito ay isang umutot lamang. Pagkarinig nito, sisabog na ang utak ni Wang Dong. Ang kanyang ama ay palaging isang tao na hindi minamaliit ang kanyang sarili. Hindi raw may kukumpara ang tuktok ng asol na bundok, talagang hindi iyon. Pare, huwag kang maglaro. Sasabihin mo ba sa akin ng diretso? Ang agarang paraan ni Wang Dong. Anak, ang dumi ng mata mo. Itong anak ay malapit at malayo. Saglit itong pinag-isipan ni Wang Dong, ngunit hindi niya alam kung sino iyon. Alam ng lahat sa Chanho City ang ugat nito. Hindi niya alam kung sino ang may kakaibang talento. Bigla siyang napakunot ng noo. Ama, ang hindi mo sasabihin ay si Kuya Chin ang nagdala nito. Ito ay Aaron. Putol ni Mr. Wang sa isang mahigpit na boses. Aaron. Nang marinig ang pangalang ito, sina Wang Dongro at Wu Leibang, ang kanyang buong utak ay biglang naging gulo. Aaron. Yung batang mukhang may sakit. Yun ba yung isa? Nagbibiro ka ba? Sa mga mata ni Wang Dong, ang Aaron ay isang may sakit na manok na babagsak anumang oras kapag umihip ang hangin. Si Qin Ching Feng ay walang lugar sa nihilismo, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang pumili ng ilang basura na ayaw ng iba. Ito ang pagpoposisyon ni Wang Dong ng Aaron. Paanong sa mata ng kanyang ama, si Aaron ay naging anak ng tadhana, kahit na maihahambing sa pagkakaroon ng young master sa tuktok ng asol na bundok. Nakangiting sinabi ni Wang Dong sa malumanay na boses, Ama, kahit na hindi mo masyadong gusto si Siman, hindi mo kailangang maghanap ng makakagawa ng ilang dahilan para pakasalan siya, di ba? Malaking bagay ito. Sa hinaharap, hahayaan kong maging mabuting babae si Siman. Panipi, pumikit si Mr. Wang at sinubukang pigilan ang galit sa kanyang puso. He said in a soft voice, ganoon ba ako kabisyo sa paningin mo? Hindi po ibig sabihin ni Donger, pero masyado po kayong nagbibiro sa akin. How can Aaron be the right one? Isa lang siyang walang kwentang talent, Dad. Panipi, isipin mo sa hapagkainan, ang kanyang anak na babae ay napakakulit, ngunit Aaron Leng ay kalokohan, hindi maglakas loob na sabihin ang isang salita, tulad ng isang duwag, tulad ng isang tao, Wang Dong kung paano hindi maaaring i-connect siya sa tunay na henyo. Bang! Hinampas ni Mr. Wang ang kanyang kamay sa mesa, nakabingi, magulo ang ulo mo, magulo ka. Ang katawan ba ng tunay na Diyos ay isang bagay na makikita mo mula sa katawan ng bawat fetus. Ang pamilya Wang ay masisira mo balang araw. Umalis ka. Ayokong makita ka. Napag-alitan si Wang Dong, ngunit hindi siya naglakas loob na pumunta. Bihira niyang makita ang matanda na galit na galit. Suwayan man niya ang kanyang intensyon at tumakas sa kanyang ina, hindi ganoon kagalit ang matanda. Dad, I'm wrong. I'm clumsy. Can't I listen to you? Napag-alitan si Wang Dong. Hindi siya naglakas loob na pumunta. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Wang Dong, mas naging komportable si Mr. Wang. Tumingin siya pabalik kay Wang Dong at muling umupo, ang Aaron ay may isang uri ng hininga ng hari. Mahirap para sa mga tagalabas na suriin, ngunit inutusan ako ng isang eksperto. Nakikita ko ang isa o dalawa sa kanila. Buong buhay ko, wala akong nakitang iba maliban sa tunay na Diyos, naiintindihan mo ba si Wang Dongnei, kaya ngayong gabi, Ama, yayayain mo ba siyang maglaro ng chess? Eksakto, tumanggo si Mr. Wang,
Minsan itinuro sa akin ng master ang laro ng buhay at kamatayan ayon sa aklat ng langit, at sinabi sa akin na kung masisira ko ang laro, dapat ay ang hari na darating at nangingibabaw sa mundo. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi naintindihan ni Wang Dong, maari bang laruin ang chess na iyon. Sa kanyang mga mata, matatalo ang sunspot, walang makababa, pag-usapan kung paano masira ang sitwasyon, ang chess ay parang buhay, at ang buhay ay parang chess. Ang mga ordinaryong tao ay tumitingin sa chess, kaya sila ay nakulong dito, at hindi nila maalis ang kanilang mga sarili mula sa pagsira nito. Ngunit ang ilang mga tao ay tumitingin sa buhay at iniisip ang tungkol sa buhay. Kaya buhay at kamatayan chess, buhay ay kamatayan, kamatayan ay buhay. Anak, ito ang iyong kinahuhumalingan, mahinang sabi ni Mr. Wang. Malakas na tumango si Wang Dong, Dad, alam ko na ang gagawin. Habang siya ay umatras mula sa wing room, nagsimulang bumalik si Wang Dong sa silid upang mangolekta ng mga regalo sa kasal. Para sa kanyang bagong anak na lalaki, Lo, nagbayad pa si Wang Dong ng maraming pera pagkatapos, kinuha niya ang kanyang katulong kasama ang kanyang mga gamit at naghanda para mag-propose ng kasal, at dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Aaron, galit na itinuro ni Wang Simon ang isa't isa, patay na may sakit na manok, sasabihin ko sa huling pagkakataon, luluhod ka ba o hindi? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. I've already said sorry. Wala ka nang maisip na iba. Sayang naman ang maganda mong pitch magdadagdag ng panibagong balo sa mundo simula ngayon. Pagkatapos uminom, dumating si Wang Simon na may dalang espada, tumigil ka sa oras na ito, mabilis na sumugod si Wang Dong, isang palad ang direktang. Dinampot si Wang Simon upang buksan, ang buong tao ay parang yelo. Simon, malikot ka na naman, ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.